Ayun guys, magandang araw. May repair tayo ngayon na isang electric fan. So, ito yung mga nauusong electric fan ngayon, yung chargeable na electric fan. Ayan, ginagamit to kadalasan ng mga estudyante, yan, mga nag-oopisina. Malakas to kahit nakikita nyo malit na ganito. Sasabit lang sa leg, ayan. Ang problema nito, ayun o, pag inon mo siya para nalolobat. So, testingin natin to i-charge. Pero ito, dinala sa atin to umaandar, maingay. Kaya lang, ito naayos na natin to. Kaya lang nung dinala kasi sa atin to, naka-open o nakaangat tong ano niya, takip. Parang inano na nila, binuksan na. O nasira na yung lock para pinuwersa. O yun ang naging problema, maingay. Kaya pala maingay siya, yung LEC niya sa loob. Sumasayad na siya dito. Yun, sumasayad siya dito sa cover niya. So ngayon ang ginawa ko ito, diniinan ko para pumasok, bumaba ng konti. So ngayon okay na siya. So testingin natin. Kakabit lang natin tong takip. Yan. Natin yung takip. So, ipipix na lang natin ito mamaya. Ilalagay natin ng istiklo. Pero testingin muna natin. So, yun. Ikot na, oh. Lakas. So, okay na to. Ito na lang yung titignan natin. Subukan natin siyang i-charge muna. Buka muna tayo ng charger. Ayan guys, kinargahan natin siya, oh. Naka-charge na. So, ayan, nagbiblink 0, parang ayaw niyang mag-charge. Ang tagal na nito, ah. Kanina ko pa siya sinaksak. So, ganyan lang siya. Ganyan lang ng ganyan. Tapos, bunutin natin. Pag binunot natin, ayan. Ipa-power on natin siya. So, yun, mamamatay na. Parang ganun lang. Parang di pumapasok yung charge. So, ayan guys, babaklasin natin. Try natin siyang buksan. Para malaman natin baka battery ang problema nito. So, sana battery nga lang. Kasi pagka may iba pang problema to, ay may hirapan tayo. So, ayan guys, babaklasin muna natin. Tignan natin kung ano yung problema sa loob. So, yun guys, tuturo ko sa inyo yung pagbabaklas nito. Kasi mahirap tong tanggalin. Wala kang makikitang tornilyo. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, ito kasi, ito. Ito yan, nakatakip yan dyan. Yan na, sa likod. Tatanggalin nyo yan. Mayroon yan lock. 3. Ayan o. Sa 2, 3. Itong lock na yan, tatanggalin nyo, pupuwersahin nyo yan, matanggalin. Para matanggal ninyo yung takip. Ito, pupuwersahin nyo. Ngayon, pag natanggal nyo yung takip, may tornilyo yan dito. Doon sa ilalim. Yan. May butas yan eh. Ayan o. May tornilyo yan dito, tinanggal ko na. So, ito tornilyo nyan. O yan. May tornilyo dito. Tapos, itong sa harap, itong may display. Dito yan, ito. Nakatakip dyan yan. Tatanggalin nyo yan, takip na yan. May tornilyo din yan. Dito. So, yun. 2, ano, tigisa sila. So, ngayon, matatanggal nyo na yan. Mahuhugot na ninyo. Yun, oh. Yun. So, natanggal na. Tatandaan ninyo mabuti kung saan banda yan. Baka mamaya kan magbaligtad yung ikot. Mapihit yan pa ganon. So, hindi pwede. Dapat ganyan. Para matanggal ninyo yung battery. Kasi yung battery nito, nasa loob. So, hindi nyo matatanggal dito sa may puwit yan, yung battery. Kasi, ang tornilyo nito, andun sa loob. Masisilip nyo mamaya. Pakikita ko sa inyo. Tatanggalin lang natin itong wire. Tapos, pakita ko sa inyo yung kasi itong wire nito, meron yan, may socket yan dito sa loob. Ayun o. Tatanggalin natin yan para masilip natin. Yung battery niya nandito sa loob. So, ayun yung butas. O, yung butas magkabila na yan. Hanggang sa kayon.
Ito. Itong butas na to, saka ito, magkatapat. May tornilyo yan. Pag tinanggal ninyo yung tornilyo niyan, saka pa lang ninyo mahihila yan dito sa puwit. Andun yung battery, makikita nyo doon. So, bago natin hilahe, tanggalin muna natin yung dalawang tornilyo. Tapos, check natin yung battery kung good pa ba. So, yan, natanggal na natin siya. Yung wire niya, hindi ko na naipakita sa inyo. Pero, hugutin lang naman to. Meron siyang socket eh. So, ngayon, tatanggalin natin tong baterya ay tornilyo. Dapat meron kayong screw o Phillips screw na maliit. Hindi mapayat. Hirap tanggalin. Para matanggal natin yung sa loob, yung battery. Check natin kasi dalawang bagay ito. Pwedeng sa charging niya, hindi siya nagcha-charge. O pwede naman yung battery, sira na. O dalawang bagay yan. Tabi muna natin yan sa tornilyo. Wala. So sana ano siya. Yung sa battery, pwede natin siya palitan. Pero yung sa charging niya, mahihirapan tayo. Ayaw na lumabas. Tanggalin natin. Yun, tatanggal na. Yun o. Matigas lang. Gutin natin. Gutin natin yung battery. Sabi sa inyo eh. Ay, dito mahuhugot yan. Ngayon, testerin natin itong battery niya. Yung battery niya, no? Test natin. Para malaman natin kung goods pa ba siya. Ayan, tignan natin kung may karga pa. Dito na natin i-check sa terminal. Ayun, meron pa siyang 3 volts. Ay! May karga pa. Yun o. 3 volts. So may charge pa. Ang tanong, bakit ayaw niyang gumana? Naloko na. Baka sira itong dinamo nito. Ay, may karga pa. Bakit ayaw gumana? Kabit natin. Kabit natin tong mga tinanggal natin. Yan. Saka natin testing. Ano ba? So ayaw talaga oh. Zero. Oh. Hindi siya gumagana. Pwede natin itong testingan ng ibang battery. Testing. Ayaw. Ayaw gumana. Pero ba't ganun? Check natin yung charging niya kung pumapasok ba dito yung charging niya. Ante? Saan? Na? Kakain? Ayan. Alam mo nang gagawin doon?
So, check natin yung voltahe sa loob dito sa may terminal ng battery kung may pumapasok ba. Kapag may pumapasok, good yung charging niya. So, walang pumapasok, 1.7 lang. So, ibig sabihin hindi pumapasok yung kanya charge. Ibig sabihin may problema tong circuit niya. Kaya ayaw. Bakit kaya? Kasi may karga yung battery, hindi siya lowbat. Ito ang tanong dyan. May problema tong circuit. So, troubleshoot ko muna tong circuit niya. Hanapin natin kung anong problema nito. Pag nakita natin, saka ako na lang ipaliwanag sa inyo kung bakit ganun siya, no. Ayan guys, meron tayong kinuhanan dito ng ito kasing isa. Bali, ito yung nakakabit dito sa ginagawa natin. Ito, yung piyesa na to. Tapos ito yung sa may charging niya. Pag tumutok tayo dito sa may battery, dapat may makukuha tayong 4 volts. So, tabi muna natin yung isa. Kasi meron tayong pipisahan na pinagkuhanan na ano eh. Kaya lang hindi sila magkamuka ng sa may sakit. So, ito yung dati. Ngayon, ito yung charger natin, no? Yung wire. So, may supply na yan. Ngayon, susukatan natin siya dito sa battery. Kasi hindi pumapasok yung charge eh. Ang tagal na natin sinarge. Ganun pa din na hindi pa rin siya nagbago. So, yan. Naka-range tayo ng DC volts. So, susukatan natin itong terminal ng battery. Ito. So, mas maganda siguro kung lalagay natin yung wire. Ito kasi yung wire niya. Tinanggal ko yung battery niya. Kasi, pinagsospetyahan ko. Pero may charge. Kaya lang, hindi pumapasok yung ano niya. Parang lowbat siya, ganun. So, ngayon dito tayo positive. May charge na yan. May charger nang nakakabit. Tapos negative. So, dapat meron niyang 5 volts. O, kahit 4 volts man lang. 4 volts. Pero nakuha natin 1.8 lang. 1.8. So, ibig sabihin, walang pumapasok na supply. Mahina. Meron na siya 1 volts lang. O 1.8. So, ngayon dito natin testingin. Ito, kamukha niya din to. Pinagkuhanan din ito. Ganyan din na blower. Magkamukha sila yun, no? Meron siyang pyesa, parehas sila. Di ba? So, iisa lang ang pinagkuhanan niyan, magkamukha yan, ayun. Kung titignan niyo parehas na parehas yan. So, baligtad pala pag ganun. Yan. Parehas na parehas yan. Ang pinagkaiba lang nila itong socket dito sa itaas, hindi papasok 'yon. Kasi ang pin nun, lang 4. Ito ang pin nito 5. So, hindi sila magkapin. So, ngayon, susukatan natin ito ng voltahe. Dito natin siya isasaksak. Tapos yung battery. Yan. So, susukatan natin ng voltahe yan. So, ayan, meron ito 4 volts. So, ibig sabihin, ito may lumalabas na supply. So, confirm tayo na nakuha na natin yung sira dito sa may board dito. Pero, ang suspecha ko dyan, yung charging IC. Ito. Itong charging IC nya na ito. Ang may diferensya, ang sira. So, ngayon ang gagawin ko dyan, naisip ko na gawin, ganito na lang. Para hindi tayo mahirapan. Kasi, 4 pins yun, ito 5 pins. So, ililipat natin yung socket. Pagpapalitin natin. Try natin kung ubra. So, yung isang ginawa natin ganito. Pinalit natin yung board na to. Ito kasi yung dati na nakakabit sa kanya. So, pinalitan natin. Kinuha natin yung board na yung sinasabi ko sa inyo. Kaya lang hindi magkapares yung socket niya dito. So, ang ginawa ko, minodified ko na lang. Hininang ko yung wire. So, tinanggal ko na yung ano niya, yung socket. Kasi hindi sila magkaano. Ito yung dating socket niya. Pinutol ko yung wire. Tapos hininang ko siya. So ngayon ito ikakabit na lang natin. Testingin natin pag naikabit na. Kung aandar.
Ayan guys, sana ikabit na natin yung takip. Ayan, at pati dito sa harap. So ngayon ang gagawin natin, testingin natin siyang charge. Kung papasok ba yung charge niya o magkakarga ba. So ayun, ang nakakuha sa kanya ay 37. May charge na siyang 37. Antayin natin yan kung yan na ililipat ba at magiging 38. Pag yan naging 38, so ibig sabihin nagcha-charge. Pero pag yan ay 37, nagtagal pa rin at 37 pa rin siya. So ibig sabihin, hindi siya nagcha-charge. So antayin lang natin. O balikan natin mamaya. Matagal siyang kumarga. Dalawa kasi yung battery, kaya matagal kargahan to. Pag dalawang battery, medyo matagal talaga. Kasi yan mapupuno yan 100 eh. Ayun, 38 na. So naging 38. So ibig sabihin, lumilipat. Ibig sabihin kumakarga nga. So kanina 37 eh, 38 na. So pag yan nag 39, so okay na. Pero palagi ko good na to. So talagang sira nga nung sa may board niya dito, sa may itong charging IC niya. Yun. Yun ang sira niya, yung charging IC. So, pinalitan ko na lang ng buo kasi mahirap tanggalin yung charging IC nun. Yun lang sana ang papalitan ko. Kukunin ko yung nakakabit dito. Pagpapalitin ko sila. Kaya lang, wala tayong hot air. Kaya di ko matanggal yun. Kasi kung sa panghinang, may mga tatamaan na pyesa o maliliit. Baka lalong magka-problema. So, di ko na siya tinanggal yung Nilipat ko na lang yung buong board. Ayun naging 39 na So, ibig sabihin kumakarga nga siya. Good na to. So, ngayon, subukan natin paganahin. I-power natin dito switch. O, yun. Yun, lakas. Ano pa lang to? 1. 20. So, yung 20 niya, malakas na, paugong. Tapos talagang, ayun mapapansin niyo, hindi pa rin niya lakas. Yan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Maraming salamat sa panonood.